Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Lawrence, isang maintenance staff sa isang lumang gusali sa Recto Avenue, Manila. Isang gusaling halos isang siglo na ang tanda. Marami na itong pinagdaanan. Sunog, lindol, at kung ano-anong renovation. Pero may isang bahagi ng gusaling iyon na hindi ko kailanman malilimutan. Ang ikatlong palapag. Ang gusaling iyon ay dating paaralan noong dekada 60 bago ito gawing opisina ng iba't ibang kumpanya. Araw-araw ay inaakyat ko ang mga palapag para maglinis, magpalit ng bumbilya at mag-inspeksyon ng mga sirang linya. Pero pagdating sa ikatlong palapag, iba ang pakiramdam doon, Boss Pao. Laging malamig, kahit tanghaling tapat. Parang may humihinga sa hangin. Noong una ay normal ang lahat. Tuwing alas 8 ng gabi, ako ang huling taong umaalis. Pero isang gabi ay may napansin akong kakaiba. Habang binubuksan ko ang ilaw sa hallway ng ikatlong palapag, biglang may mga ilaw na kumikislap mag-isa sa dulo. Inakala ko ay sira lang ang linya, kaya nilapitan ko. Pero pagdating ko roon, ay patay lahat ng ilaw. At narinig ko ang marahang pag-ugong ng electric fan mula sa isang silid na matagal nang walang kuryente. Ang silid na iyon ay Room 3A, ang dating laboratorio ng paaralan. Sabi ng mga matatanda sa maintenance, dito raw naganap ang isang aksidente. Noong 1982 raw ay may isang estudyante na nagkulong sa silid at hindi na lumabas. Sinabing nagkaroon ng sunog at ang katawan ng estudyante ay natagpo ang nangitim, nakasandal sa pader, hawak-hawak ang sirang beaker. Wala akong pakialam noon, Boss Pao. Pero nang marinig ko ang tunog ng beaker na tila gumugulong sa sahig, ay tumindig ang balahibo ko. Huminga ako ng malalim at sinilip ko ang loob ng silid. Wala namang tao. Pero sa gitna ng sahig ay may basag na salamin. At sa paligid nito ay may basang bakas ng paa. Lumabas ako agad, Boss Pao. Pero mula sa likuran ko ay may narinig akong mahina, basag-basag na boses na tila humahabol ng hininga. Hindi yun malinaw, pero parang tinatawag ako. Sir! Parang boses ng isang estudyante. Kinabukasan ay tinanong ko ang security guard. Ang sabi niya, Sir, wala tayong tao kagabi. Pero alam mo ba, kagabi rin, nakita sa CCTV na may anino sa hallway. Wala naman daw tao, pero may lumalakad mula roon sa room 3A, papuntang hagdan. Pinakita niya pa ang footage. At totoo nga, Boss Pao. May isang itim na figura na tila walang muka, nakayuko at tumaan ng diretso sa pader. Lumipas ang ilang araw, pero parang sinusundan ako ng presensya. Sa bawat pag-akyat ko ay naririnig ko ang mga yapak sa itaas, kahit ako lang naman mag-isa. Minsan ay maririnig ko ang parang kaluskos ng papel o ang paglipad ng alikabok na tila may humahawak. Isang gabi ng bagyo, Boss Pao, pinapunta ako ng supervisor para
tignan ang tumutulong bubong sa ikatlong palapag. Pagdating ko roon, dilim na dilim lahat dahil nawala ng kuryente. Tanging ilaw ng flashlight ang gabay ko. Habang tinutok ko ito sa kisame, napansin kong may nakabitin, Buspaw. Parang basahan. Pero nang lumapit pa ako, ay buhok pala yun. Mahaba, basang-basa at kumikilos kahit walang hangin. Dahan-dahan akong umatras, pero paglingon ko ay may nakaupo sa sahig, nakatalikod, duguan ang uniforme. Dahan-dahan itong tumingin sa akin at doon ko nakita ang walang muka, tanging itim na butas kung saan dapat nandoon ang mga mata. Tumakbo ako pababa, Buspaw, pero bawat hakbang ko parang may humahawak sa pantalon ko, humihila pababa. Nang makalabas ako ay basang-basa ako sa ulan, nanginginig at hindi makapagsalita. Kinabukasan, dinala ko ang mga kasama kong maintenance, pero pag-akyat namin, malinis ang lahat. Walang buhok, walang dugo, walang basag na salamin. Para bang walang nangyari. Pero pagtingin namin sa kisame, ay may isang sulat doon na nakaukit sa pintura. Hindi ako makalabas. Mula noon, Buspaw, isinara ang buong ikatlong palapag. Hindi na ito ginamit kahit kailan. Pero gabi-gabi, kapag nadaan ka sa labas ng gusali sa rekto, makikita mo pa rin ang kumikislap na ilaw sa dulo ng hallway ng ikatlong palapag. Kahit wala ng kuryente roon, mula pa noong 2005. At minsan daw, sa CCTV ay may lumilitaw na timestamp na hindi kasabay ng oras ng mundo. 1982. Hanggang ngayon, Buspaw, tuwing napapadaan ako sa rekto, hindi ko na tinitignan ang gusaling iyon. Sapagkat alam kong sa bawat gabi ay may nananatiling estudyanteng nakulong sa ikatlong palapag, naghihintay ng tulong, naghihintay ng ilaw, naghihintay ng katapusan na hindi na darating.